Sa tulong ng lalaking anak ng Kiriko bilang navigator ay narating nila Gon ang matao at masiglang lungsod ng Zaban kung saan magaganap ang exam. Hindi napigilan ng tatlo na mamangha nang makita nila ang napakaganda at matayog na gusali kung saan ay nasasabik na ang mga ito na pumasok ngunit nasa kabila pala ang tunay na exam site na isang tindahan ng ramen. Sinadya ito ng mga bumubuo ng Hunter exam dahil walang magsususpecha na sa loob ng isang maliit at lumang noodle shop ay doon pala magaganap ang Hunter exam. Sa loob ay umorder ang navigator ng partikular na pagkain kung saan agad naintindihan ng tagaluto ang totoo nitong pakay kaya pinatuloy niya sila sa isang silid upang doon maghintay. Natatakam si Gon sa inorder ng lalaki at nasasabik na itong kumain kaya sinabi ni Kurapika sa bata na password lang yun upang makapasok sila sa silid na tanging mga aplikante lang ang pinapayagan. Bago umalis ay binati sila ng navigator dahil nagawa nilang makaabot sa yugto na ito na kung tutuusin ay isang kahanga-hanga para sa mga baguhan. Pagkaalis ng navigator ay umandar pababa ang silid na isa palang malaking elevator patungo sa isang malawak na basement kung saan pagkalabas nila ng elevator ay naramdaman agad nila ang mabigat na tensyon sa paligid. Kakaiba ang mga ito kumpara sa mga pipitsuging aplikanteng nakasama nila sa barko dahil halatang mga dalubhasa ang bawat isa sa kanila pagdating sa iba't ibang uri ng pakikipaglaban. Matapos nilang makatanggap ng mga ID number mula sa nagsasalita na Munggo ay lumapit sa kanila ang isang aplikanteng nagpakilalang Tompa. Agad nitong natukoy na mga baguhan pa lamang ang tatlo dahil 34 na beses na pala itong sumubok na mag-Hunter exam na lubhang ikinagulat ni Gon at Leorio. Upang magkaroon ng kaunting kaalaman ang tatlo ay nagbahagi si Tompa ng mga detalye tungkol sa iba pang mga veteranong aplikante kung sino sila at ano ang mga kakayahan nila. Ngunit habang nag-uusap ang apat ay bigla silang nakarinig ng sigaw na nagmumula pala sa isang aplikante na tinanggalan ng 2 braso, at ang salarin sa likod ng karahasang ito ay ang sadista na si Hisoka, bilang parusa nito sa lalaki sa pagbunggo sa kanya nang hindi humihingi ng paumanhin kaya pinayuhan niya ang lahat na humingi agad ng tawad pag nagkamali. Dahil sa kanilang nasaksihan ay ikinwento ni Tompa kung gaano ito kapanganib na tao, kung saan muntikan na sana itong pumasa nang makapatay ito ng examiner na hindi niya nagustuhan kaya pinayuhan niya ang tatlo na iwasan nila ang baliw na payaso. Hindi makapaniwala si Leorio na sa kabila ng ginawa ng payaso ay pinayagan pa rin itong makabalik para mag-exam kaya ipinaliwanag ni Tompa na palaging nagpapalit ng examiner at pamamalakad ang asosasyon. Kahit mismo si Satanas ay pwedeng sumali at pumasa kung gugustuhin ito ng mga bumubuo ng Hunter exam. Bilang pagbati ni Tompa sa magkakaibigan ay binigyan niya ang mga ito ng juice na ikinatuwa ng tatlo dahil nauuhaw na rin sila, ngunit may maitim na balak pala ang damuho dahil nilagyan niya pala ito ng pangpurga at buti na lang ay napansin ni Gon ang masama nitong lasa. Agad na humingi ng pekeng kapatawaran ang mataba dahil hindi niya alam na expired na pala ang juice, buti na lang talaga ay laking gubat si Gon kaya alam niya kung ano ang hindi dapat inumin. Dahil nabigo ang kanyang plano ay umalis na lang ang punggok at iniisip kung gaano kahirap utuhin ng mga baguhan ngayong taon, tulad na lang kanina ay nabigo rin siyang painumin ang kalbong ninja dahil sa prinsipyo nito na hindi tumatanggap ng kahit ano mula sa estranghero. At bagaman may isang aplikante siyang napainom ay hindi pa rin siya nagtagumpay dahil alam pala nito na may hinalong gamot si taba sa juice, ngunit balewala dahil dumaan siya sa matinding pagsasanay at kahit lason pa yan ay walang talab sa astig na batang si Killua. Ngunit ang pinakakinaiinisan niya sa lahat ay ang nirdong Tabachoy na eksperto sa pagsisiyasat ng mga bagay-bagay, kung saan ay nalaman nito ang lahat ng impormasyon tungkol kay Tompa na tagatumba ng mga baguhan at gumagawa ng mga kakupalan sa mga kapwa nito aplikante, kaya naman ay tumanggi rin ito na tanggapin ang juice ni Tompa. Inasar pa siya nito bago umalis kaya sumumpa ang punggok na gagawin niya ang lahat para gantihan ang Tabachoy na kanyang kinaiinisan. Nabasag ang katahimikan ng lahat nang umangat ang pader sa kanilang harapan at nabunyag na ang basement ay isa palang napakahabang tunnel kung saan makikita ang examiner na kahawig ni Mr. Suabe at idineklarang magsisimula na ang phase 1 ng exam. Nagbigay ng huling babala ang examiner na si Sotots na ang paglahok sa Hunter exam ay may kaakibat na matinding panganib kung saan maaari nila itong ikapahamak at ikamatay kaya kung gusto nilang umatras ay may pagkakataon pa silang gawin ito. Ngunit makikita sa mukha ng mga kalahok ang masidhing determinasyon na magpatuloy kaya nagsimula ng maglakad ang examiner, pinayuhan ang lahat na sumunod sa kanya dahil ihahatid niya sila patungo sa phase 2 ng exam na ikinagulat ng lahat. Nagsimula na pala ang phase 1 at ito ay ang kasalukuyan nilang ginagawa na pagbuntot sa examiner patungo sa hindi matukoy na destinasyon.
Ang tila isang napakasimpleng pagsubok na ito ay isa palang napakahirap na hamon kung susumahin, dahil hindi alam ng mga aplikante kung saan o kailan sila hihinto. Dagdag pa rito ang dahan-dahang pagbilis ng mga hakbang ng examiner na kailangan nilang sabayan, at makalipas ang 2 oras ay mahigit 30 kilometro na ang kanilang tinakbo mula sa starting point, ngunit wala pa rin ni isa sa mga aplikante ang nakakaalam kung hanggang kailan ito matatapos. Marami na rin sa kanila ang bumagsak at hindi na kayang magpatuloy, maging si Leorio ay nagsimula ng magduda kung malalampasan kaya niya ang pagsubok na ito. Nakita niya si Killua habang nakasakay ito sa kanyang skateboard na kanyang ikinainis dahil isang pandadaraya umano ang ginagawa ng bata. Hindi maunawaan ni Killua kung paano siya naging madaya kaya ipinaliwanag ni Leorio na isang endurance test ang pagsubok na ito, ngunit hindi sumang-ayon si Gon sa kanyang sinabi at inihayag na ang tanging sinabi lang ng examiner ay sumunod sila sa kanya. Naintriga si Killua sa pagkatao ni Gon kaya nagpakilala siya rito, at nang malaman niyang magkasing edad lang pala sila nito ay nagpasya siyang huwag nang gumamit ng skateboard para sabayan si Gon sa pagtakbo. Samantala bakas naman sa parang nilamokas na mukha ni tank build na Levi Ackerman ang matinding pagod at pagkadismaya dahil hindi umayon sa kanyang kalkulasyon ang layo ng kanilang tatakbuhin. Kailanman ay hindi pa siya nagkamali sa pangangalap ng mga impormasyon kaya labis siyang nanlumo at dagdag pa rito ang 3 mapang-asar na mga lalaki na kesyo umuwi na lang daw si Taba at matulog sa kanilang bahay na lalong nagtulak sa kanya sa kawalan ng pag-asa. Napag-alamang si Tom pa pala ang nasa likod ng pang-aasar nang magbayad ito sa 3 lalaki ng pera dahil sa ginawa nila sa kawawang Tabachoy. Talagang pinanindigan ni Tom pa ang kanyang layunin na itaboy ang mga baguhan na gustong mag-hunter exam at handa siyang gawin ang lahat para maipatupad ito. 2 oras muli ang lumipas at 60 kilometro na ang kanilang itinakbo kung saan makikitang hapong-hapon na rin si Leorio. Nagsisisi siyang pinangarap niyang maging hunter dahil imposible raw para sa tulad niyang walang talento ang makapasa sa hunter exam. Napansin ni Gon ang paghinto ni Leorio sa pagtakbo kaya huminto na rin siya para hintayin ito. Inaya siya ni Killua na magpatuloy ngunit ayaw iwan ni Gon si Leorio. Sa mga sandaling ito ay nakaramdam ng motibasyon si Leorio at mabilis na tumakbo habang nanunumpang ipapasa niya ang exam kahit na anong mangyari, kaya naman ay kinuha ni Gon ang nahulog nitong bag gamit ang kanyang pamingwit na ikinamangha ni Killua. Nang makaabot sila sa 80 kilometers ay isang napakahabang hagdan naman ang kanilang aakyatin, bukod pa rito ay dinagdagan din ni Sotots ang bilis ng kanyang paghakbang na lalong magpapahirap sa ilang aplikante. Habang ang ilan sa kanila ay nangangamba na bumagsak ay parang wala lang sa 2 bata ang matarik na hagdan, nagpustahan pa ang mga ito kung sino sa kanilang 2 ang unang makarating sa finish line. Habang tumatakbo ay napag-usapan ni Leorio at Kurapika ang bawat layunin nila kung bakit gusto nila maging hunter, kung saan hindi naniniwala si Kurapika na tanging pera lang ang habol ni Leorio sa kanyang pagsali, dahil nababatid niyang kahit may pagkaengot ang lalaki ay aminado siyang hindi ito mababaw na tao. Idiniin ni Leorio na tanging pera lang ang habol niya sa pagsali sa hunter exam dahil ang pera ang pinakamahalagang bagay at nagpapaikot sa mundo kung saan mariin itong tinutulan ni Kurapika. Nakipagtalo si Leorio kung saan aksidente niyang nabanggit na kung may pera lang siya noon ay buhay pa sana ang kaibigan niya hanggang ngayon. Nagtanong si Kurapika kung ano ang ikinamatay ng kanyang kaibigan kaya ikinwento ni Leorio na pumanaw ito dahil sa isang sakit na kayang-kaya namang gamutin, subalit mahirap lang sila at walang kapera-pera. Masyado pa siyang bata noon at wala siyang nagawa kaya alang-alang sa kanyang matalik na kaibigan ay nangako siya sa kanyang sarili na magiging doktor siya paglaki upang gamutin ang mga batang may sakit nang hindi nagpapabayad. Ngunit unti-unti niyang nauunawaan na kailangan niya pala ng mas maraming pera para maging doktor kung kaya't sumali siya sa hunter exam sa pagbabaka sakaling pumasa at magkalisensya. Matapos ikwento ni Leorio ang mapait na karanasan ng kanyang kabataan ay ibinahagi naman ni Kurapika ang malagim na sinapit ng kanyang angkan. Sa tuwing nagagalit ang mga kalahi ni Kurapika ay nagliliyab na tila apoy ang mga mata nila na tinatawag na Scarlet Eyes, at ito ang dahilan kung ba't sila sinalakay ng Phantom Gang. Ang mga mata ng kanyang angkan ang tinuturing bilang pinakamagandang mata sa buong mundo at mataas ang presyo nito sa black market kaya pinunterya ito ng nasabing grupo, kung kaya't isinumpa ni Kurapika sa kanyang sarili na magiging hunter siya upang mangalap ng mga impormasyon tungkol sa tinutuligsan niyang grupo ng mga bandido at ubusin ang mga ito. Samantala, habang ang ilan sa kanila ay tuluyan ng sumuko at hindi na kayang magpatuloy ay humanga si Killua kay Gon dahil nagagawa pa rin umano nitong makasabay sa kanya.
Ganun pa man ay hindi maitago ni Killua ang matinding pagkabagot na kanyang nararamdaman dahil matindi ang inasahan niya sa exam, ngunit madidismaya lang pala siya sa sobrang dali ng mga pagsubok. Makalipas ang ilang minuto ay parang nabunutan ng tinik sa lalamunan ang lahat nang matanaw nila ang labasan ng tunnel kung saan nagsimulang tumakbo ang dalawang bata upang makipag-unahan sa isa't isa. Upang malaman kung ilan sa kanila ang nagawang makahabol ay lumingon si Sotots at nakita ang dalawang bata na masayang nagbubunyi dahil nakalabas sila ng tunnel. Nagtalo pa ang dalawa kung sino sa kanila ang naunang nakalabas kung saan sinabi ni Sotots na sabay lang silang dalawa. Dahil patas lang silang dalawa ay sinabi ni Gon na ililibre nila ang isa't isa ng merienda dahilan para malito ng kaunti si Killua. Nagtanong si Gon kay Sotots kung nasa phase 2 na ba sila ng exam ay sinabi ng examiner na malayo-layo pa ang kanilang lalakbayin bago nila ito marating. May mga iilan na rin ang nakalabas ng tunnel kasama na rito sina Kurapika at Leorio na hinihingal na parang aso. Humo pa na rin ang hamog na bumabalot sa buong lugar at nabunyag na isa pala itong napakalawak na kagubatan, ang Numere Wetlands o kilala rin sa tawag na Swindler Swamp. Kailangan nilang tawirin ang masukal na kagubatan upang makarating sa phase 2 ng exam, ngunit hindi ito magiging madali dahil ang gubat na ito ay pinamamahayan ng mga kakaiba at mababangis na nilalang. Kilala ang mga ito sa pagiging tuso at naninila ang mga ito sa pamamagitan ng panlilinlang upang makapambiktima ng mga tao bilang kanilang mga pagkain. Pinayuhan sila ng examiner na mag-iingat silang lahat dahil isang maling galaw lang nila ay kamatayan ang kahihinatnan kung saan marami sa kanila ang kinilabutan, lalo na nang makita nila ang isang aplikante na muntikan na sanang makalabas ng tunnel ngunit naabutan siya ng time limit at bumagsak siya sa napakasaklap na paraan. Patunay ito na walang awa ang Hunter exam at dapat lang may sapat kang kakayahan upang malagpasan ang bawat pagsubok. Nagbigay ng huling paalala ang examiner na maging maingat sa lahat ng oras dahil gagawin ng mga nilalang na nasa paligid ang lahat upang makapanlinlang ng tao. Dagdag pa ng examiner ay nabubuhay sila sa pamamagitan ng panloloko kaya tinawag ang gubat na ito na Swindler Swamp kaya dapat ay manatili silang nakadikit sa kanya upang hindi sila maligaw. Napalingon silang lahat nang biglang may sumigaw sa kanilang likuran na nagmumula sa isang lalaki na tila sugatan. Inakusahan niyang impostor ang examiner at iginigiit na siya ang tunay na examiner na nagdulot ng kalituhan sa mga aplikante. Upang patunayan ang kanyang paratang ay ipinakita niya ang isang malaunggoy na hayop kung saan kamukha ito ni Sotots. Inihayag niya na ang mga nilalang na ito ay kayang mag-anyong tao upang manlinlang at ito umano ang ginagawa ngayon ng nagpapanggap na examiner na si Sotots. Dagdag pa ng lalaki ay balak silang iligaw ng nasabing impostor at pagkatapos ay saka sila pagpipiestahan ng kanyang mga kauri. Dahil dito ay nagsimulang magsuspecha ang ilang aplikante lalo na si Leorio tungkol sa tunay na pagkakakilanlan ni Sotots, dahil ayon pa sa kalbong ninja ay parang hindi umano ito tao kung kumilos nang biglang inatake ni Hisoka ang examiner at ang lalaki gamit ang mga baraha. Nagawang saluhin ni Sotots ang mga baraha habang tumama naman ito sa katawan ng lalaki na agad nitong ikinamatay kaya naging malinaw na si Sotots ang totoong examiner sa kadahilan ng isa rin siyang hunter na inatasan ng komite upang pangasiwaan sila sa exam. Ang sinumang may ganong karangalang nakakabit sa kanilang pangalan ay natural lang na madali para sa kanila na saluhin ang ganong atake. Ganun pa man ay binalaan ni Sotots ang payaso na kapag inulit pa niya ang ginawa kanina ay iuulat niya ito sa asosasyon bilang paghamon sa examiner at agad siyang babagsak sa Hunter exam. Ilang sandali pa ay pinagpiestahan ng mga mababangis na ibon ang bangkay ng lalaki na kauri rin pala ng kasabwat nitong unggoy kanina. Inihayag ni Sotots na hindi pa ito ang huling pagkakataon na may magtatangkang manlinlang sa mga aplikante kaya muli niya silang pinayuhan na maging mapanuri dahil may iilan na sa kanila ang muntikan ng maloko tulad ng dalawang engot na sina Kalbo at Leorio. Pagkatapos ay inutusan ni Sotots ang lahat na sumunod sa kanya patungo sa kinaroroonan ng phase 2 ng Hunter exam at tila isang mahabang pagtakbo na naman ang magaganap, ngunit sa pagkakataong ito ay mas matindi ang nakaambang panganib ang naghihintay sa kanila. Sa mahamog at masukal na kagubatan ay nagpatuloy ang marahas na exam kung saan ay kasalukuyang nasa 368 ang bilang ng mga aplikante matapos bumagsak ang 36 sa kanila. Abangan ang karugtong ng recap. Maraming salamat!